Ang pwedeng maglabas nito kung di si Chakno. Isa sa mga legendary Kufra users ng liga. Isa sa mga rason kung bakit nga ba naging sikat ang setter na playstyle. Legend si Chakno pagdating sa ganitong klaseng laruan. Grabe yung effect, no, na pagka talagang kilala ka sa ganong klaseng hero, regardless, sabi mo nga, first time na pick this season, pero because of the trust at pagkagamay na rin ng isang Chakno na Kufra, or Kufrang Chakno, tignan natin kung ano mangyayari. Hindi ko pa rin makakalimutan yung longest game of Season 7. I think 52 minutes. Bren versus Omega noon, na talagang Omega noon. Pero papasok na nga tayo sa ating game number 2. It's Smart Omega versus Minana Evos. Nanalo na ang Omega kanina yung game number 1 at posibleng ito na ang kanilang huling laro ng season na to if manalo sila ng game number 2. Grabe, ginawa nga nila yung XP Ruby. Pero speaking of, wait lang. Ay, siya top lane, nagalit kay Jom! Kaya naman first blood agad, inikutan agad. Sinamahan si Sumpak. Grabe naman. Wala pang isang minuto, 45 seconds pa lang mga kapatid. Oo nga eh, ginulat na agad tayo pag ano pa lang tayo ng mga, ay ano nga mangyayari sa early, pero meron na agad nangyari sa early. Which is very surprising kasi you would expect na, di ba, or hindi naman pala, kasi ang Smart Omega, given yung composition nila, yung pinaka magiging puhunan at babantayan talaga dito is si Jom. Parang nagre-revolve sa kanya, pero speaking of revolve, Grabe naman, parang shoot, tapos dribble. Andorio with a kill. Ayun na yun eh, shoot that ball. Chakno threading the needle. Wala pang soon po si kapatid nun eh. basketball reference naman ba? Ang dami naman na nating sports na naikot, pero kasi kapag ka naggaganyang stretching na itong si Chakno, kakabahan na lang din talaga kahit tayong mga nandito sa spectator. Kasi yung mga, yung accuracy na naipapakita niya gamit yung hero na ito, tsaka yung mga ganoong klaseng huli, timing yung ini-expect mo na kung saan iikot. Pero speaking of, siya naman ang inaabangan ngayon. Oo, nagkasalubungan lang. So alam dito ng mga players din ng Minana Evos na medyo delix pa muna na magpakita at actually tumuloy for a team fight. Hop! Yeah. Kopya. Malaparking ang galawa mo doon kapatid. At mukhang sisimulan na ng Omega ang Turtle. Pero nandiyan pa rin naman ang Minana Evos. Perxiva providing vision. Pero mukhang hindi ata magko-contest ang Minana dito. Iilangin lang si Andorio. Parang gano'n kasi usually pag-assassin yung hero, di ba? At saka busy-busy yung mga XP natin. Pero ngayon, na hindi na sila mabibisi, nagpasilip din ng onte. Pero dahil nga tinuloy-tuloy lang din yon ng Smart Omega at malayo-layo naman si Coil, which I think i-expect natin kasi nga assassin jungler in the early stages ay ganun muna talaga yung magiging focus niya. Siya yung magka-counter or kukuha na lang ng mga jungles ng kalaban. Pero speaking of counter, Nako, napatagal yung stretch. Pumasok na agad dito si Ryota and even si Angela, si Okira. During that time, kamuntikan pa magkaroon ng setup play. Kaya lumayo na yung mga players na Minana. Kung naglakad pa balik ang Minana Evos, that could have been a big setup play. Pero mukhang level 4 na rin si Perxiva. Sisipain niya kaya si Andorio dito, pero mukhang hindi naman na. Oh, sakit ng damage, yung Yo-Yo Blitz dito ni Perxiva, ay against Perxiva rather, ay ramdam na agad. Oh, Ayun, no? middle lane. Grabe naman talaga, parang intramurals yung nakikita natin. Pero may tag of war din. Nasagot si Hayes during that time. Oh, napunta na tayo sa palarong Pinoy dito, Brigida. dami na talagang mga sports. Pero yung nakikita naman nating pag-manage ng Minana, commendable din. Kasi kung makikita natin, halos sa 100 lang naman yung gold na kinalamangan dito ni Andorio. And nakukuha talaga dito ni Coil lahat ng resources na meron din supposedly for Andorio. So even in terms of yung levels, pantay na pantay pa naman yung ating dalawang junglers. Though nakuha nga ng Omega yung Turtle kanina. Pero yun nga ang maaabangan natin for Omega. Paano nila i-wrap up yung pacing katulad nito? Kasi kapag umabot sa mid to late stages na nakaipon na rin ng damage dito si Kyle, mas nakakatakot na yung pwedeng dalhin no Nolan na present sa team fight. Agarang Purify, pero ngayon tatago ang Mamba. Pero mukhang aalis muna ang Minana Evos. Heptas is secured for Kyle. Kaya naman kung hahanap sila ng kill ay paniguradong may damage sila. Maliban na lang kung ang papasabugin nila dito si Andorio dahil pakiramdam ko at this point of the game wala pang kaya. Oy! At ngayon po tayo nakakita na Angela po ang Toy TV. Oo. Minsan lang natin yan makikita. Pero ano din alam din kasi ni Okir na pwede siya maging target dito ng Minana Evos. At take note na meron ng sipa si Perxiva. At meron naman talaga habang sinisimulan dito ng Omega yung turtle objective. Kanina nga ba talaga mapupunta at malinis na nakuha ni Coil. Tapos si Perxiva ata yung magiging kabayaran. That's a kill for a turtle. Bri, sinong nakalamang sa trade na yon?
kitang-kita naman natin yung pagkakakuha naman doon ni Coil na different from the first objective na na-secure ng Smart Omega. Mas naging kampante na sila dito sa mag-contest and napaganda pa sa kanila even though naging unsuccessful yung attempt to pick off doon si Ukir. Malaki yung resource na natanggal from the Angela and even wala nang flicker dito si Perxiva, hindi naman nila kinailangan yon. Walang super magbaburst dito na typical mage dito nasa side ng Smart Omega prior to the turtle na parang babawasan talaga ng sobra or ipopoke down yung mga members ng Minana. Ayun, napaligiran na sila. Si Sumpak ang nakuha nila. Pero parating na rin si Hayes and Perxiva. Pero medyo delikado yata na ituloy. Magdedepensa na lang dito si Perx. Pero sakit na dito ng mga platito ni Kuya Jom. Ang sakit na ng bawas ng isang Natan. 5 minutes pa lamang yan. And for Minana Evos, mukhang mag-aabol sila ng 400 gold mula sa Omega. But still, this is anybody's game. Ang sunod na objective ay 1 minuto pa. At mukhang hindi naman nila ibaburst dito si Chakno. Maliban na lang kung nagkamali ako doon. Sabi nila change target si Chakno lang pala. Pero hindi successful dito Minana Evos. Andori makakabangga. Sino magiging target Ayun, na ngayon? Shoot na naman! Para dito kay Chakno at makakakuha pa ng kill against Coil. Si Perxiva kamuntikan na rin. Successful na naman ang barangay. Grabe yung setup doon. At hindi lamang galing kay Chakno nagkumpul-kumpul dahil kay Andoryu. Kailangan at gusto din yun itong si Jom, yung magkumpul-kumpul lang sila. May imagine mo ba kung maramihan ang super position at mababurst down? Pero speaking of, eto na naman, may matatalunan bigla. Grabe yung talon dito ni Chakno. Parang one after another. Automatic pagka meron yatang stretching ay diretso agad. Naging ready, set, go na pala ang comps nila. Yan ang literal na long jump eh. Alam nilang kahit sinong mahuli ni Chakno ay pwede nilang labanan. And in fact, tuwing up ang heart guard dito ni Ukir ay paniguradong hindi naman maiiwanan yung papasok. Yep, siya yung makakapili dito ng unlimited choices ng sasaliban given nga na kompleto yung Baksha CC lineup. Tas kung kailanganin man ni Jom, magiging available din yun for him. Pero available ba ngayon? Grabe naman talaga. Hindi successful nung isang attempt. Ulitin natin ulit. Kaya naman this time successful ang set doon sa may mid lane. At mukhang itutuloy na ng Omega ang pagkuha ng Turtle at Recta Purple naman ang kanilang call. Ang tanong, merong pang retry dito si Andoryu. Magkaka-counter set yata. Medyo lalagpas lang saglit. Pero nandito pa rin ang Minana Evos. Maagaw yata ng Omega. Habang si Kirk ang kanila makukuha. Ginamit din ni Netherrealm. Hindi nga lang sumakto ng moment na yon. Spectre State para sa kanila napakasakit na. Dito ng damage ng mga players. Si Sumpak ay sasama na rin. At mukhang ipupush pa nga nila ang mid. Chakno nakahuli ng isa. Pero mukhang hindi Torre ang gusto nila dahil inuna nila si Hayes. At saka nila pinabagsak ang Torre sa mid. 6-1. Omega ang labang. 4.1k para sa gold. Ito yung threat ng napabayaang Nathan sa gold lane na kahit sabihin natin tinatry lang as much as possible ng Minana i-manage yung kanilang farm in contrast to Smart Omega ay hindi na napapansin kung paano yung sobrang pag-funnel or pagbibigay dito ng space kay Jom na ngayon ay kasalukuyang humahawak ng 5 or magsi-6k na gold. Samantalang si Sumpak, magpa-5k pa lang, so may git 1k na itong kalamangang hinahawakan niya in the gold lane. And kaya naman kunina nung nakita nating naging kasali siya sa teamfight, maski yung makukunat na players dito ng Minana, parang ang bilis na lang mabura. Oo, ganun talaga pag umabot na sa possible 3-item power spike ang isang Natan. And this time around, mukhang Holy Crystal pa ang kanyang magiging third choice of item. Minana Evos, medyo matagal-tagal pa ang kanilang habulin with his 4k gold lead, but things could change. Isang magandang pick-off, isang magandang team fight, at pwede nating makita na bumalik na dito in favor of Minana Evos. Pero mukhang ang tapatang Chakno versus Perxiva, lamang muna si Chakno. Oo, yung presence pa lang ni Chakno doon, medyo naiilang na agad yung mga players. Si Andoryu na papasok doon sa limang players, ginamit ng Netherrealm, habang si Chakno pinigilan si Perxiva para hindi makapasok. Coil lang kanya makukuha, tapos tuloy-tuloy lang si Ryota dito nagbibigay ng damage against Minana Evos. At si Jom, merong ibang ginagawa doon sa may top. Ito na yung quick kilig. The Cyclone ay outplay coming in from Jom at tumaas ang kanilang gold day to 6.5 at pwede pa silang mag-lord. Sobrang hirap ng sitwasyon na ito kung ikaw si Perxiva. Aside from the fact na ikaw yung pinaka-engage at magbibigay sana o maghahatid ng mga pick-ups para dito sa Minana, gusto nga sana nating sabihin, di ba? Ang hahanapin niya dito most probably, if not Jom na naka-purify, si Ukir. Pero sa tuwing magkakaroon tayo ng mga teamfights, hindi mo na mahahanap si Ukir kasi nakasanib na siya. Literal na ina-amplify na lang niya yung mga gagawin ng iba pa niyang kasama. Grabe, parang may magnet dito yung kufra ni Chakno. Parang lagi tumatama
At nararamdaman na natin yung pakilig nung Nathan na hero kanina. Medyo mahirap na siyang pasukin. But still, this is a Nathan naman. Or Nolan pala, parehas kasing yung dulo. Kasi di ba late game medyo sumasakit din yung hero na to. Oo, pag late game yung Nolan, minsan magugulat ka, ganun na pa rin pala yung bawas. But looks like Omega, alam nilang lamang sila, kaya naman kakatok na sila ng dahan-dahan dito sa mid lane. At malahib-abi lang, puputok din ang mid lane. And Omega, itutuloy pa rin ang push sa baba. Oh, parang nakarinig tayo ng kung sila ba si Chapno. Ano ba ang perfect spot para pumasok? Hindi lang muna. Medyo nagpabiti ng moment na yon dahil medyo delikado nga lang din naman na ipilit dahil meron pa silang Lord doon sa may top. Medyo napalalim. Si Ryota, mainit din ang labanan ng mga XP lane. Oo, mukhang hindi din makakapag-inhibitor turret ang side ng Minana, ang Omega dito. Dahil nga nagkaroon ng isang casualty. Pero itutuloy pa rin nata nila. Uy, may setup lane ako! Dalawa pa nga ang naidali doon sa moment na yon. Pero napalalim yata mga players dito ng Omega. Ginamit na ang Netherrealm. Si Andorio papagain pa nga. Mga pababalik na ng mga hukbo. Double kill na si Sumpak. Naaamoy na niya dito si Jom. Teka, wala yata yung buhay mo. Kaya naman triple kill na. Sumpak! At mula 8,000 ay nakat ng Minana ang lead ng Omega to 4,000. Ano nang natitirang win condition dito ng Minana Evos? Kinakailangan lang nilang panindigan ito kasi nandito naman sa kanila yung Netherrealm as well as si Sumpak na naging maganda-ganda ang bawi after that consecutive kill na napunta sa kamay niya. Triple kill ang nakuha doon ni Sumpak, so maganda-ganda na ang kanyang kinatatayuan ngayon in terms of items. Tapos nabibuild na rin niya even yung si Halberd ay hawak-hawak na niya, so kayang-kaya na rin niyang makipagsabayan kahit na naka-human form lang din siya, unti-unting pabaril-baril dun sa mga makukunat na players dito ng Smart Omega. And as well as yung space na nakikreate na dito, yung split capabilities ni Coil, pwede na ito yung maging gradual na bawi ng Minana para magulat na lang tayo na kahit papaano, nasasabayan na nila at napapaliit na rin yung mapa ng Smart Omega. That was a crucial mistake. Starting talaga doon sa nakita nila yung isolated or yung nag-iisang member na si Ryota kasi yun ni strike ngayon ng Minana, yung pangalan na isa. Si Big J ay mapapatay dito sa kamay ni Coil. Kaya naman free hit na ang Rogers. Yung players pero pinigilan ni Chaknu. Dikit sa banner play. Nagkontrahan ngayon ang dalawang kupunan. 25 seconds bago bumalik si Big J. At 14 seconds naman para sa ating Luminous Lord. Mukhang nakakalamang na Minana Evos kahit ang 1K gold lead ay nasa Omega pa rin. Yeah, ito na yung paunti-unti nilang ginagawa. Namamanage na nila ng maigi yung kanilang mga waves and ngayon sila pa yung nakaangat or nakapwesto dito sa Lord na binaburst down na agad-agad. So confident na sila sa damage na hawak-hawak nila and even yung ultimates ay medyo kompleto pa pero papasok pa rin yata yung Omega. Andorio! Hindi nakapasok pa kaya naman makukuha na nga dito ng Minana Evos pero tutuloy pa rin ang barangay. Si Kirk ay mababangga nila. Napagandang Netherrealm para dito kay Hayes. Kaya naman napakahaba din ang teamfight natin pero si Sumpak ay unstoppable na tititibi pa ang nakikita natin ngayon para sa dalawa. At parang ganun lang, nakabawi na ang Minana Evos, holding the gold lead for the first time in this game na 2,000 na rin mahigit. Agad-agad na magpupush ang Lord doon sa taas. At 15 seconds ba bago lumabas ang kupunan ng Smart Omega. Clutch yung pagdating nung Netherrealm doon netong si Hayes. So naging napakalaking bagay noon for Minana considering na nagkaroon agad ng teamfight dito na pinilit ng Smart Omega. Pero Persiva! ipilit na naman ni Perks! Masasaluban nila dito si Okir. Shoot the ball daw pero mas magandang shoot ang nakuha dito ng Minana. Napakabilis na conceal play. Malayawi na conceal ang pinakita ni Persiva doon. Oo nga pala, sabi ni Persiva ng isang laban, nagpaturo daw siya. Oo. Nung isang laban, nung una siyang maglalaro para dito sa ating liga. Ito na yung moment na hinihintay ng Minana. Tamang control lang. And the moment sumama si Kirk sa mga team fights na na-timingan together with the Netherrealm, doon natin nakikita na ang laking magiging problema rin pala nito. May damage din siyang naibibigay kahit papaano with the War Axe and as well as yung sustain na hawak-hawak niya. And hindi rin siya yung ideal target na mapapabagsak mo despite hindi nga na-explain. Kasi diba, ang dami niyang ways na maka-out lang din and masustain yung sarili niya given yung characteristics ng isang Ruby as well as yung crowd control din na meron siya. And yung passive nga niya na Let's Dance, talon-talon lang din ang kanyang kayang gawin.
Okay, kamuntikan yun Ay. though for Chuck, no? Narinig na dito ng Minana Evos na ginamit na yung conceal, kaya naman nagamit na agad yung Netherrealm. Mawala na dun habang sa likod, tatlo yung tinamaan ni Chakno para mapigilan. Pumasok na dito itong mga players, pero Chakno kanina makukuha. Persiba. Hinahabol na nila. Si Sumbak mag-wolf form. Sino target nila ngayon habang si Kirk ay makakabutan pa? Si Okir ngayon ay na-burst pero mukhang siya na nga ang susunod. Dalawa na lang ang natitira para sa barangay. It is a 4v2 scenario at 30 segundos pa bago lumabas si Joe. Grabe yung palitan ng mga rookie dito sa ating laban. Talagang even coil. Lahat ay talaga nag-step up para ipakita ang kanilang lakas. And look at Sumpak. Nagpi-free hit lang ngayon. At meron pang minion wave na pwede mag-flow. Kailangan yata dumepensa dito ng Omega. Pero nakaabang lang din naman ang Minana. Ryota kanilang makukuha. At dediretso pa nga. Chakno! Ito na si Chakno. Mabibigilan ba na Chak Mamba? Dahil mawawala na immortality si Antonio Oh! dito. Pero hindi na nga yata abot dahil mag-isa na lang Jom is alive! Hawak Jom is na din alive! ang mga players, pero magkilig at nakakakilig talaga dahil manedepensahan pa! Classic Omega defense ang ating nakita doon. Oh my goodness, tinimingan lang dito at hinintay ni Chuck Mamba yung tamang opening and opportunity to use yung Tyrant's Rage. Yakapin papalayo yung minions and nagawa naman niya i-manage yung mga nasa loob na kasi may concussive blast nga ding hawak-hawak etong Kufra ni Chuck Mamba. So very on point yung defense na ginawa dito ng Smart Omega and yung clutch na pag-spawn doon ni Jom, kayang-kaya talaga ng isang Nathan i-clear and i-defend yung mga waves kapag binigyan mo lang siya ng enough na opportunity and space. But this might just be an uncontested Lord for Minana at yun ang kinakailangang next na problemahin ng Smart Omega. Napakabilis na pag-take ng Lord for Minana Evos at mukhang itutuloy nila ang pagkuha ng kanilang mga kanya-kanyang buffs. Omega, kanina hawak na nila ang 8,000 lead. Pero ngayon umabot na tayo sa 16-minute game kung saan lamang na ang Minana Evos. In terms of late game scaling, ano bang kailangan nating abangan dito? Yung kakayahan talaga dito ni Jom namang shred kasi buo na yung items niya. Even the Divine Glaive, hawak-hawak niya na dito. Then meron pa siyang Wind of Nature so may additional din siya na survivability considering na yung mga marksmen naman dito, yung Roger for instance or even the Nolan, wala rin namang mga Rose Perks. Gold, Meteor, pero si Perks medyo naghahanap na naman ng pwedeng hulihin. Maganda nga lang yung depensa at career talaga ng Smart Omega. Ang bilis talaga ng Nathan. Ito na yung sinasabi natin eh. Pero ramdam Ha! ko. Okay. Nagamit yung flicker. It's go time na ba para sa Omega? Andorio, makikita na natin. Ang sakit! Nagpapakalan din naman. Mamabaliktad pa nga yata habang si Chakno nakaabang. Jom! Yung Sumpak, medyo kalahati doon. Andorio nakuha na nila. Merong Netherrealm ngayon ang Minana. Buhay pa rin sila! At tuloy-tuloy lang dahil si Okir na ata ang isusunod ni Sumpak. At ayan na nga, pinagkakalmot na ni Sumpak. At endable na ata ang goal. At isa naman sa nakakalmot nila is yung base dito ng Omega. Dahil naman para sa ating game number 2, hukbo naman ang dedepensa. At hindi papayag ang hukbo na hindi aabot ng Game 3 ang ating unang serye ng last day ng season na to. Ang saya ng mga fans din natin dito sa shooting gallery. Nagsa-standing ovation na tayong lahat para dito. At bibigyan tayo for the last day ng hindi talaga bitin. Game 3 agad for the first